Hello, good morning mga kabrigada. Nandito tayo ngayon sa Upper Session Road. Wala akong maparkingan kaya nilakad ko na lang. First day ng tawag dito, street parade sa Panagbenga. Okay, so i-ano ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo. Magsisimula na raw eh. Kanina pa ang mga umaga itong mga taon to. Okay, cover ba? Ayan sila, handa na sila. Ayan mga kadete. Kaya na pa sana ako nagko-cover eh. Pero yung mga kadete, nakipagkwentuhan muna ako. Gando niya sa dulo. Hindi na pumunta sa session, madaming tao rin eh. Morning, morning. Bawal. Bawal. Ito yung sinasabi ko na inimbento namin, oh. Itong bayoneta, oh. Oh. Hanggang ngayon. Dati, nung second class ako, nandito ako. Ganyan yung chevron ko. Pero ngayon, maganda. Sinabi sa akin ng first class, Tornea, na yearling na ngayon. Tama lang yun kasi pag ikaw second class at saka nilagay ka dyan sa color guard, snappy ka, kaya nga lang corporal ka. You're being deprived na maging squad leader kagaya nito, cadet sergeant. Snappy, oh. Snappy. Oh, wala na raw hazing. May hazing pa ba? Not anymore, sir. Oh, kita. Tagalog, Padre. Wala na? Ibang kadete ito. Hindi ko sabihin yung pangalan niya, baka malasin eh. Saan kang branch of service? Army, sir. Pero yung pagsagot ninyo, wag sir, ganun. Yes, yun yung problema sa mga P-Mayor eh. Yes, sir. Oo, yes, sir. Ganun tayo eh. Ang tagal, 30 years na, 40 years hindi matanggal. Yes, sir. Kaya nga tama yung wala nang physical hazing, no? Yes, sir. Okay, tama lang. So ngayon, hiwalay na yung plebo sa upper class. Yes, sir. Very good. Okay. Pero wala namang wala namang epekto sa actuations ng plebo. Wala, sir. Ang feedback na nakukuha ninyo, okay lang. So kahit magbakbakan, hindi kayo iwanan ng mga yan. May banding pa rin. May budel fight pa rin. So hindi kinakailangan ng hazing, di ba? Yes, sir. Oh, yan ha, sabi ni Cadet First Class. Ek. Yes, sir. Oh. Hindi ko na sabihin yung rank mo ha. Matrace ka. Uy, merong chicks ba yun? Binabay. Yes, sir. Pero okay lang, oh. One platoon lang contingent nyo, no? Yes, sir. Tipid naman. May TPR din yun sa PMA. Sumabay din, sir. Anong CPR? TPR, sir. Ha? TPR, sir. Ano yun? Testimonial parade. Kanino? Hindi na. Retiring general. Okay. Laging may testimonial parade, ano? Every week, no? Hindi naman every week yun, sir. Na bawasan. Marami pa rin babae pala, no? Nakakatuwa. Uy, may Navy. Saan yung barko na yan? Mga barko nila. Iniwanan sa West Philippine Sea. Lumakad na lang sila, no?
Yan ang uniform ng army. Yes, sir. Aha. Pero kitang-kita raw pagka ano mali yung camouflage. Para yun daw sa drone, sir. Aha. Yan din ang issue sa kadete. Ayaw pa magsimula Ba't hindi sila magtikas pahinga? Rating. Ha? Marami ng tao. Pwede naman tikas pahinga. O at least. PL yung... Ha? Kasi nakatayo para yung sakit sa katawan yan. Para silang colors. Ang colors hindi pwede magtikas pahinga. Pero yung mga yan pwede. Habang naghihintay, pwede naman mag-attention pagka mag-ano na. Yes, sir. Pwede naman yan, tikas pahinga. Sa PL yung discretion yun, sir. Ha? Sa PL pa rin yung command, sir. Oh, di sabihin nyo. Sabihin nyo magtikas pahinga. Parang di mag-rating yan. See that? Okay, at is pa nga pwede, at is. Yes, sir. Wala ba kayo kasamang opisyal? There is, sir. Oh, magkatis lang kayo, okay lang. You're not, kahit at is kayo, you're not displaying na very relaxed, di ba? Yes, sir. At is na snappy. Yes, sir. Oh, okay lang. Tapos para mamaya pag marcha, snappy. Yes, sir. Pagka naubos niya yung energy ninyo na kakatayo pa lang na diretso, pag marcha ninyo, very relax na kayo. Yes, sir. You conserve. Yes, sir. Ano yung isa sa mga tinuturo? Conservation Yes, sir. of forces, di ba? Yes, sir. You conserve your energy. Yes, sir. Relax. Yes, sir. O sige. O, di ang gandang tignan, no? Snappy. What's the service? Philippine Air Force, sir. Ay, okay. Jet fighter. Yes, sir. Snappy, Yes, sir. Yan. Tapos tulungan nyo sila, tanggal-tanggal, itaas-taas nyo yung shakot. Kunyari, inaayos nyo. Parang di naman rating. Ang typhoon nila, assignment nila, sir. Charlie Antonio Diego. PMA band. Yes, sir. Snappy, Ang bigat dito, padre. Mga ilang ano yan? Kilo? Dalawang importe na katumbas nun, sir. Dalawang importin. Yes, sir. Pucha, no? Rating. Di pagka mahabang parada na, yari ka. Tsaga lang po, sir. Tsaga lang. Okay. Dito, pamilya mo, nandito sa ano? Bagyo? Kaakit lang po, sir. Ah. Galing lang yun, sir. Galing La Union? Oo. Hindi na ako magtatanong ng politika, baka malalim. Alam nyo naman, di ba? Yung mga nangyayari. Nanood ka. Nanood ka ng channel ko. Sige po, sir. Pinoy Survivor. Pinoy Survivor, ha? Sige, sir. Pero wag ka magko-comment, baka malasing. Watch lang. Wala namang masama sa constitution yung aware yung mga tao. May pamilya ka rin naman civilian Enrique, class 83. Yes, sir. Sige. Thank you, ha. Ingat. Kahit nandito kayo assign, ingat kayo, ha. Marami ring kriminal, Ingat. Ingat sa saksak pa. Magripuhan ka. PMA band. Snappy, magsisimula na. Punta ako sa harap. Diyan na si Mayor siguro. Good morning.
O, kasi makakita ng ano, ng hubo. Morning. Dapat doon ako sa kabila. Yan, para guys dasan. Yan, PMA band. Rolling na sir, rolling na tayo. Start na tayo. Okay, natinig ko na naman yung panagbenga na ano, March. Favorite ko yan eh. Atlas lang sir. Sir Bench! God bless! Dapat wala nang magpupok. Kalaban dyan yung ano, araw eh. Mainit pa. Yung mga bata, nakapaa yung iba eh. Lalo na kung part ng costume nila. Mainit pa ng ano, kalsada pagka matagal na nakabilad. Baguio Flower Festival. Ayan si dating Mayor Dumuga.
mga reservists ng Navy. Oh, go Navy! Marines! Hua! Trainees ng Marines. Ang first wave. Buti yung army hindi lumuluso ba? Tawa ko, naalala ko yung joke sa Marines eh. First wave, atake, naubos. Second wave, atake, naubos pa rin. Third wave, atake, naubos pa rin. Tapos sinabi, army, atake. Sabi ko, sagot ng army, ano kahilo? Yung lulusob ako, mamatay ako dyan. Let the enemy attack us. Ang banat ng army. Kanyonin kaya ng army yan ang kalaban. Wood, Rock, and Flowers Group. Wave ulit, wave, wave, hello! Flying kiss. Hotel and Restaurant Association. Camp John Hay. The Fern. Traffic. Akin nasukatan ko ng a year older is panagbenge. Kasi pagka dapit ng February, first week, ayan na, nagpaparada na. So ngayon, February 3, ayan, panagbenga, street parade. Street parade. So, why? It marks another year. So, panagbenga 2023, ngayon panagbenga 2024, and kung umabot ako next year, panagbenga 2025. Election year. 2025 midterm. Pero ang hindi nagbabago, ang situation ng Pilipinas. Kasi hindi rin nagbabago ang mga botante. You keep on voting mga people na would rather serve themselves than serve the people. And that's what we get. Nabubudol lagi tayo. Nagpapabudol kasi tayo. CCTC. Kaya nagkaka-traffic yan kasi pagdating dun sa rotonda, doon sa merong pine tree, nagpe-perform yung ron
yung mga contingent na gusto mag-perform. Yung sayo-sayo ba. Sa ngayon wala pa, pero traffic na. Oh. Ang nakikita nyo lang, panay mga establishments, associations, mga ganun ba. Mga contingent nila pinadala. Maya-maya siguro yung mga contestant ng kanilang mga kanya-kanyang mga numbers ba na hinanda, mga eskwelahan. Nakakatuwa rin yung dedication ng tao. Umagang-umaga nandyan na sila, alas 4, alas 5 nandyan na sila eh. Tapos magsimula alas 7. BNP. Snappy. Smile, PNP, smile. Mga smile, wow. Smile. Snappy mga PNP dito sa Baguio eh. Under the leadership syempre ni General Magalong. Army! Marang sila. Oh, balik ulit. Nabudol. Balik din. Pati sa parada may nabubudol eh. May Indian ha. Mga barangay na. Okay. Sana kung ganito lang, walang gulo-gulo. Para-parada. Enjoying lang mga tao. We can go on with our daily lives, di ba? Pero part of the reason why may mga problema tayo is because we go on with our daily lives. Not caring because we're so busy doing what we have to do in our daily lives. Sige-sige lang tayo only to find out later on, wow, ano nangyari? Grabe na. Ayan, kaya nagkaganyan tayo. Ilang dekada na tayong bulilyaso ng mga politiko natin. Kaya nga if only people of the Philippines can just enjoy their daily lives, our way of life, masaya naman tayo eh. Tahimik lang tayo, yung kultura natin. Lahat tayong pinoproblema, kahit nga hand-to-mouth existence, kahit yung magkahiwalay sa pamilya, wala tayong iniisip na masama na. Wala tayong have nothing against government. Pero you see, that's why may problem eh. When the people start to make sinisita na yung gobyerno, wala na. Malamig sa singit yan.
So when people start to criticize government, matindi na yung problema. And if the whole country is the one criticizing government, ay mas pinakamatindi na yung problema. Kasi kita nyo nga ang tao, tignan ninyo yung bawat isang mukha dyan. Oh. Bawat isang mukha, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang dinadaanan. Yung iba may triumphs, yung iba successes, yung iba failures. Pero it doesn't show. Kita nyo lang yung mukha nila at this very moment, masaya, nakatawa. Diba? Yung iba dyan may dinadaanan, pero okay lang. Kaya nilang daanan. Ganun ang Pilipino eh. Resilient tayo eh. Pero pagka nagsimula na yan na mag-complain, tumapang na para i-ere yung complain nila at mamaya magkakalsada na, eh something talaga is wrong. Ganun naman ang nangyari noon eh. EDSA 1, EDSA 2. At kaya nga ang delikado, yung mag-EDSA 3 pa. Di na tayo natuto. After 3 decades, people are talking of EDSA. Eh ayoko na ng ganun. Kaya kung pwedeng pirma-pirma lang, expression lang ng ano, ang problema, pinipigil yung expression of speech. Yun yung ginawa sa SMNI. Ano yung ginawa dun sa mga vlogger na nananahimik yung Facebook account nila, tinira. So, again, pinapakita na something is wrong sa gobyerno. Yung iba nating politiko, ang alam nila, bigay mo lang sa Pilipino yung yung gusto nila. Pati sa kumpanya, kung anong gusto ng Pilipino, sayaw-sayaw, pangako, gaganda ang Pilipinas. Kaya nga marunong na marunong yung mga politikong loko-loko eh. Pagka naboto na, wala na. Iba na yung peg niya. Iba na yung modus operandi niya eh. Kunwaring makatao, pero pagka naboto na, wala. Laging hindi tayo nadadala. Hopefully sa 2025 madala kayo. At kung hindi, 2028. At kung hindi, good luck sa atin lahat. Go, Bombay na. Ipin yung tiyaga ng tao, no? Yan ang ganda sa Pilipino, no? Pagka may common na goal, kaya mong magtiis para doon sa common na goal. Yan ang gagawa, oh. Paparada sila sa kalsada, meeting people na hindi mo kakilala, but for the purpose of panagbenga, yan, nasa kalsada silang lahat. Each one doing his or her role. Magparada sila. May costume pa, di ba? Isa lang ang bansa natin eh. Kaya nasa inyo yun. Pinagsabay ko na, pagsabayin ko na. Para isang vlog lang. Para ito na lang ang background. Yung Mindanao Republic na sagot ni Digong, Mindanao Republic na siyang papalopin ni pamumunuan ni Bebot Alvarez. Iba sa ngayon, iba hindi. Pero ang doon dapat read between the lines.
Plan B lang yun. Sino ba may gustong magkahati-hati ang Pilipinas? Ngayon, kung hindi magre-react ang gobyerno at matigas pa rin ang ulo, good governance naman hinihingi. Tsaka yung tigil yung yung PI na yan eh. Talagang nakaka-PI eh. Abe, makikita ninyo, susunod din yung Visayas dyan. Susunod din yung ibang parte ng Luzon. Kunyari, Cordillera. O, ano matitira doon sa Government of the Republic sa bagong Pilipinas? Ang matitira dyan yung Republic of Ilocos. O, Republic of Ilocos. Hindi na Republic of the Philippines, Republic of Ilocos o Region 1. Kasi mawala yung Region 2. Eh galit na galit yung Region 2 dun sa EDCA. O, tapos yung Nueva Ecija, galit na galit yung mga Nueva Ecija farmers na nangyayari sa bigas. Tsaka sa dun sa bungabong yung sa mga sibuyas. Di man lang sila lugi na naman, hindi makaka-recover eh. Tapon sila ng pera, imbis na sila yumaman, pahirap sila ng pera. And ganun din sa ibang parte. So kapag yung Mindanao, they do it peacefully, na pwede naman nilang gawin, pe-petition sila sa United Nations, separate sila sa Republic of the Philippines, magiging Republic of Mindanao. Ano gagawin ng gobyerno? Tapos ang masama dyan, sumagot pa ang Congress, tinawanan ha. Iyabang ninyo talaga Congress. Dapat sa inyo pasare. Masyado kayong drunk with power, Congress of the Philippines. Masyado kayong sobra. Ang tataas ninyo. Pilipinas, tandaan nyo yung mga pangalan lahat yan. 2025, huwag nyo na iboto lahat yan. Eh, papaloko kayo eh. Tapos ngayon, problema nyo ngayon, Congress. Yung mga matitino, yun ay boto nyo. Nadadamay pati matitino. Boto ninyo yung matitino. So, sinimula ng Davao na Davaoenos are not for sale. Maglilitawan niyang, Marikina nga meron eh. Mariqueños are not for sale. O, diba? So, ang mangyayari within the next few months, 5 months to go, diba? Sabi ko, within the next few months, ang mangyayari dyan, people will select good or evil, good or bad, diba? Truth or lie. So mamimili yung tao because mapo-force yung tao mag-discern, even the armed forces. Pero advice ko nga, buo ang armed forces. Saan kayo? Siyempre, taong bayan. So in the next few months, ang mangyayari dyan, may makikita ka mga politiko standing up. Yung iba, yung iba, oportunista, kasi matulin lang sila mag-isip, nakikita nila na, dito ako. Dito yung winning side eh. Dito ako, mukhang mananalo itong kabilang side na to. Or yung iba naman, sobrang lasing na sa pakinabang, dito ako, sa gobyerno ako. Kasi mukhang mananalo yung gobyerno. Pero maliwanag naman, talo gobyerno, talong dyan, talo si BBM. History will repeat itself. Yun ang mangyayari dyan. Nakailang warning na ako sa BBM administration. Wala kayong pinagbago. Ganun pa rin kayo. Kaya sorry sa inyo. Sorry sa inyo. Sinayang mo talaga yung binoto ka ng tao. Tapos anong papel ni Lisa? Bakit yung nabdidinig mo sa SOCMED si Lisa yung in control? Siya yung nagdidikta. Ano ba yan? Pati si Tamba. Sinabihan na nga na tigil yung FI. Sige pa rin kayo. So, napopronounce yung palpak si BBM. Is not in control. Walang mangyayari sa inyo talaga. Ngiyabang ninyo. Meanwhile, yung kay Amy, binabati ko si Amy, iba,
tuwan-tuwa kay Aimee, nagsasalita na. Yung iba, hindi. Kulang kay Aimee. Ang parang di kayo mo, tignan niyo kung is Aimee really serving the people? Yun lang yun. Is she serving herself? Is she trying to be an equalizer para yung Marcos name hindi masira? Ganun lang yan. Kasi pagka nasira, wala. Pagka nasira yung Marcos family, wala na, di ba? So, normal na pagtanggol mo yung kapatid mo. Pero up to what extent? When you have to choose between self and country and self and people, yeah, very clear yung ano. Very clear. Kanya-kanyang ano yan, choices eh. Tapos, she might run for Vice President eventually, or she might run for re-election 2025. Re-electionist ba siya? 2025? Or 2028? Basta, she will figure. So, remember, yung mga nangyayari ngayon, may mga vested interest lahat ng tao. Both sides, BBM, Duterte side, no? So dapat kayo, ang interest ninyo, taong bayan, ay Pilipinas. Sabi ko nga, mini-maintain ko pa rin, it just so happens na ang Duterte, mas nakikitahan ko ang interest taong bayan, Pilipinas. At the minimum nga yung interest niya ngayon, after the pronouncement na Mindanao Republic, at the very minimum, ang interest niya is yung mga taga Mindanao. Pero I'm sure na he as a former president will not allow na magkawatak-watak ang Pilipinas. Or ang mangyayari dyan, everyone will follow the lead of Mindanao or Davao. Kung mag-declare ang Mindanao ng republic nila, it follows na it is really a declaration of non-support tungkol kay BBM, buong Mindanao. So meron dyan matira na suporta kay BBM, hindi na walang pilitan yan. Pero in a democracy, majority wins. So pagka yung iba, ganun din ang gagawin. So makita mo, walang matitira kundi yung Region 1. Sa Region 1, ewan ko, pasahin na lang natin yan pagka nandyan na. Meanwhile, maglilitawan yung mga pro at yung mga anti. For example, may nagtanong na nga si Honasan, si Colonel Honasan, Senator Honasan. Lumitaw bigla na meron pang plug na backdrop sa likuran niya, no? He is calling for sobriety. Dahan-dahan muna kayo sa inyong mga ano. Isipin nyo ang Pilipinas. I admire Colonel Honasan. Actually nga yung career ko gusto ko i-pattern sa kanya noon. Kasi first captain din yan first captain. Tsaka nagkahalabilo rin kami sometime noon nung mga 2 years, no. Nakikita namin yan ng boss ko, Canyeso, nalagaan niya ni Gerald Canyeso. Kahit nung nasa Mulape na siya sa Port Magsaysay. Ang di ako boto is yung dami ng kuteta na yon. Ano ba yung na-attain? And then, naging senator si sir. Sorry sir naging senator. Pero, wala namang, ano na? Pensyon nga ng mga sundalo. Paano? Hanggang ngayon, taon-taon binabudget. So, under ka sa control and mercy ng Congress. Di ba? Takutin ka pa na wala mo ng budget. Palipasin ko na muna to para hindi mag-conflict yung yung sound. Nakakatawa to mga bata Ang lit-lit. Laki pa sa kanya yung plug niya.
Smile. Good girl. Smile. Thank you. Traffic na naman. Nakita ka sa YouTube. Oo. Pinoy Survivor. Oo. Okay. Ingat kayo. Thank you ha. Thank you sa suporta. Ano palaya mo? Willie. Oh, shout out si Willie. At saka si Jojo. Mga biker dito. Taga Baguio kayo? Opo, sir. Kamusta na kayo? Nanonood daw sila sa Pinoy Survivor. Nakita ka lang napapanood sa YouTube. Nakaganito, no? Palit tayo. Palit tayo, Mbere. Okay. Maraming salamat sa inyo, ha? Ingat lagi. Tao na rito, no? Mas maraming tao doon sa lower session.
Doon sa may tapat ng doon sa may SM, malapit sa Cathedral. Doon talaga nagpa-flak ang tao. Hey, thank you usod muna, usod. Wider yung ano. Teacher ba nila yon? Si Sunflower? Yay! Wawa naman to. Masayat eh. Abulin ko.
pa, oh. Nung ano nila, no? Yung pangapa, yung pit pa. Naman yung mga nagtatambol, ano? Malaki pa sa kanila yung drum. Entry number 3, drum and lyre. Lukban. Nagalmusal na ba kayo? Ah, nagalmusal na? Hindi pa yan. Kanina kumagasap. Snappy. Ganun naman talaga, di ba? Ilang manok ang pinatay dyan? Yari yung mga manok ko. Mag-isang oras na tayo. Likod.
number 4. Okay. Gutom na ako. Naghapunan ba ako kagabi? Hindi, no? Kaya ako gutom. So, habang traffic, nasaan ako kanina? Ang kwento, yung kay Honasan, Colonel Honasan, yung kanyang declaration. So, it is welcome. Yung nagtatanong sa inyo ano ang comment ko doon? I welcome yung ano ni Colonel Honasan, ni Greg. Kaya nga lang, sabi ko nga, simula noon 1986 hanggang ngayon nandun pa rin, kita mo noon mandirigma na si Colonel Honasan. Ano na siya, yung kumakalabas sa gobyerno, pero ngayon ang peg niya is tumatayo siya para sa taong bayan. Yun yung sabi niya tatayuan niya ang taong bayan. Ang kokol siya ng sobriety. I admire Colonel Honasan. Sabi ko nga sa inyo, idol ko siya. Kaya nga lang, hindi ko matanggal din sa system ko na I expected more from noon hanggang ngayon. Number 1 expectation ko, sir, ang daming sumunod sa iyo ng mga military men, ang daming nasira ang karir dahil sa inyong simulain. Sana you made good with the promises at saka yung mga pinaglaban nyo noon. Pero nung naging senator ka kasi, nag-iba. Yun yung ano ng mga tao, sentiments ng mga sundalo. Kaya kung kunyaring sinasabi mo, tatayuan mo, well, go ahead, tumayo ka, sir. Pero ako, kung meron mga tropa ako, kung meron akong tropa na ngayon ay nagsisignify na loyal sila, nagsasama sila, I will not tell them na sumama sa iyo. Because ayoko i-sacrifice yung buhay ng mga tao na naman. Gaya nung dati, 89, ang daming namatay 89, ang daming namatay na sumunod. Ang alam ko, nandoon ka sa Makati. Sinabi sa akin, nasa Makati ka. Pero ano nangyari? Nasaan ka nung nagkahulihan na? Tumakas ka rin, nag-underground kayo. You see, kaya nga yung mga sundalo na iiwan Doon ako galit, doon ako naiinis. Ayoko nung tatawagin mo yung mga tao, suporta. Tapos doon, pagka nagkahulihan na, nawawala kayo, mga leader. Ang isang leader, pagka dinamay mo yung mga tao, abay, tamayan mo hanggang sa huli. Pahuli kayo. Tayuan ninyo yung mga tao. Yung ganun ang tatayuan ng tao. Hindi yung sa salita lang tatayo, pero pagka nagka-loko-loko na, wala na, naiiwan na. Naiiwan yung mga tao, silang kawawa. How will you explain yung may mamatay? Paano mo sasabihin sa pamilya nila? Yan, isang hurt yon sa akin. Sir Greg, sana matinig mo ako, pero maparinig sa iyo yung sinasabi ko. It's legitimate. Idol kita, sir. Hanggang sa barko, hanggang dun sa mga ewan ko kung anyway, yung suporta nun. We gave you information nung nasa Nika pa ako. And we had our own sacrifices also. Pero nung nasa Senate ka na, di bali kami yung mga sundalo, doon ako nainis. Yung mga tumamay sa'yo, yung mga guardians mo, yung mga umaasa pa rin sa'yo. Paano? And then
Sumunod sa iyo si Trillanes. Natatanda mo, sir, sinabi mo, hindi na kayo, tapos na kayo, mga kapitan naman. Sabi ko sa inyo, sir, ayoko. Bakit ako lalahok dyan? Kapitan lang ako. At that time, sinasabi ko, I do not have the depth of perception, the managerial skills. Manahin mo yung bansa, magkudita kayo, kapitan ka. And then what? Hindi mo na alam. Tapos kayo biglang papasok as the seniors na magagamit yung mga bata. Kaya ayoko. At that time, meron naman akong konting maturity. May puno pa to. Entry 5 tuba.
Joseph Milaurel, number 6. Airport. Grabe. Excuse. Benguet Youth Easter College. Layo, no? Nandito ako sa parte ba to?
Barangay Observe Cleanliness. Yan. Barangay Observe Cleanliness. Okay. Tignan natin kung gaano karami pa. Merong pedestrian dito. High ground. Ay mga military pagka operation, kung sino yun nasa high ground panalo lagi, because yung high ground gives you a good vantage position, observation. Kita mo lahat, kita mo helicopter view. So yan, nandito ka sa tuktok ng bundok, makita mo. Kesa yung perspective kanina, nasa low ground ka, pero ngayon, nasa high ground ka. See what I mean? Tapos, makita mo rin yung dito. Uy, marami pa. Marami pa. Marami pa. At least tapos na tayo sa mga elementary. Nasa mga college na tayo. Marami pa. Ayan, hanggang South Drive pa, oh. Okay, puntahan ko na yun. Mahaba na yung oras natin. Thank you kung umabot kayo dito, no? Lalakarin ko na doon. Papunta na ako sa parking. Ayan, kita nyo high ground, oh. Pero leadership is not sa mga ano, no, sa mga nakikinig, ano, puntos, words of wisdom. Leadership is not only staying on high ground. Kasi when you stay on high ground, nakikita mo talaga yung malayo at marami kang nakikita. But at the same time, when you are a leader, kinakailangan mo rin mag low ground. Umabot ka hanggang ibaba, hanggang sa grassroots level, para nakikita mo personally at up close and personal yung mga sinasakupan mo ng mga tao. So yung leadership is nandun ka sa itaas at nandun ka rin sa ibaba, para madama mo mismo sa puso mo at sa utak mo, nakikita mo yung grassroots level, nautal na ako, grassroots level ng mga sinasakupan mo, kung ano ang hinanaing, ano yung problema. Pagka lagi kang nasa palasyo mo, lagi kang nasa itaas, lagi kang nasa high ground, you are detached from them. Ganon ang nangyayari sa ating mga politiko, ganon nangyayari sa ating mga armed forces. When you don the rank of general, sometimes, sana nga hindi lagi, sometimes nakikita mo lang ay yung aide-camp mo, yung mga immediate commanders mo, pero hindi mo nakikita yung mga middle ground officers mo, yung mga platoon leader, company commander, at yung mga sarhento mo, at yung mga rifleman mo, yung mga private. Paano ka ngayon magmamanage ng iyong mga tao kung ganun lang? Ganun din ang mga politiko. Kunwari kang congressman, nandun ka lang sa congress. Hindi ka na umiikot kasi congress ka na eh. Ganun din senator. Ganun din sa Malacanang. Ganun din yung mga secretary. So ang pointer sa sino man ang gustong tumakbo ng posisyon at maging leader ng bansa natin, tandaan ninyo, ang leadership is while you are being followed, you're the big ship, you're being followed by a lot of people, kinakailangan din umabot ka dun sa weaker ship, yung mahihina.
Aalagaan mo rin yung mahihina. Okay, dahil ko sinabi. That's why bababa ako ngayon, pupunta ako sa ground. The better commander, the best leader, I should say, the best leader is that person who has the ability to go up and go down anytime in his choosing. Yun ang magagaling na mga leader. You can go up to see everything, Luzon to Mindanao, and you can go down to a specific sitio, to a specific province, a barrio, a specific tribe ng mga ethnic groups natin para makita mo ang hinanaing. Kung may hinanaing sa lupa, sa benepisyo, sa injustice, and you have to be that leader. Hindi yung attend ka ng party, BBM. Attend ka ng party, ano mangyari sa'yo? Nakikita mo doon yung mayayaman. Hindi mo nakikita yung mga hinaing. Kaya nga, anong classical leader kung ganyan ka? Kaya yung mga nag-aambisyon, wag na kayong mag-ambisyon kung hindi nyo, kung gagawin nyo rin parang si BBM ka. So ngayon, nasa ground level na tayo. Ayan, up close and personal. Nakikita mo yung on the ground, yung tao on the ground. So ganun ang leadership. Pwede kang pumanik sa itaas, pwede kang bumaba sa ilalim. And more often, mas maganda, nakikita mo sila lagi sa ilalim. Ngayon, kung masyadong marami ng trabaho, o di maganda na meron kang mga taon trusted na sinasabi sa iyo kung ano yung nasa ilalim. Hello, doggy. Cute, cute, cute. Oh, amoy aso ko eh. Ilan taon na? 1 year. Hello, lalaki? Lalaki. O yun, naamoy sa akin mga babae. 6 yung babae namin na ano eh. Pero Shih Tzu. O, naamoy ako. Thank you, thank you. Hindi na. Ba, meron pa talaga doon. Tawid tayo. Hindi, mawala yung ano. Mamaya na. So, balik ako kay Sir Greg. Sorry paputol-putol yung ano ko. Kaysa sa dalawang video ko, 3, isa na lang. Para you find the time na pakinggan na lang. Maraming salamat sa matyaga. Okay, so sinabi ko sa inyo yung una kong comment kay Sir Greg. I admire you. There's no doubt na nationalistic ka, senator, pero doon pa rin ako sa bakit maraming nasirang sundalo ng time mo.
buti sana kung lahat nag-iisip. Hindi eh. Yung iba, nadala sa karisma mo eh. So, yun. Ngayon, sinasabi mong tataya mong taong bayan. Well, good luck. Thank you. Number 2 na aking comment. Sir, I would admire you more. I would admire you more if ikaw mismo questionin mo yung Resolution 10. And you were there in 15 Congress. Nandun kayong tatlo. Trillanes, Senator Ping, Lacson, and ikaw. Nandun si Miriam, nandun si BBM. Kayo sa 15 Congress. Tinignan ko yung record kung sino yung member ng 15 Congress eh. Nandun kayo. You passed the resolution ng 2011. Joint resolution number 10. There was no argument. Walang nakalagay na argument doon. Lahat kayo, unanimous nyo. Pinase. Yung votation niya, unanimous eh. So, buti na lang meron tayong SAS na Rogando Sasot na nagkalat niya na meron talaga no. Nagulat nga ako. Hello. Talagang gusto niya. Amuyaso ko. Talagang gusto, buti na lang may Saso tayo. SAS, maraming salamat sa iyo. Pero we can only do so much. But let me assure you, this government is on self-destruct mode. No? Wala ka. You don't even have to lift a finger eh. This government will self-destruct. Kasi nga, pagkasakim na sakim ka na sa power, sakim na sakim ka sa pera, hindi mo na nakikita yung mali eh. Akala mo lahat ginagawa mo tama, pati yung PI na yan. Okay, balik tayo kay Nasan. I would admire you more, sir. I would believe you more. Natatayaw mo yung taong bayan kung yung taong bayan na tinatayuan mo, sasabihin mo na yung Resolution 10 mali. Tayuan mo yung mali. Sabihin mong mali. Tayuan mo na once upon a time, you were there. Well, you were younger, 2011, 12 years ago. Na you want it corrected. Yun ang tayuan mo yung taong bayan. Wala yung mga tatayuan mo na magpapakamatay ka para sa mga rally-rally na yan, para sa prinsipyo. Hindi. Ang tayuan mo, sir, yung Resolution 10 na matanggal. Kasi kayo yung nag-implement eh. And that would be more than enough para sa akin. Kahit saang impyerno susundan kita, sasamahan kita, dadamayan kita. Pero hanggang di ko nakikita yon, well, I'm taking your yung salita mo, sir, as a wala lang. With a grain of salt, wala lang. Thank you. Pero how would I believe you na you mean well? Hindi mo nga mabawi yung ginawa ninyong Resolution 10 eh. Sabihin mo na yun, sir, mali. Kayo nag-implement eh. Kayo ni Senator Ping at saka ni Trilling. Lahat kayo, sabihin yung mali. Marami sinasabi kayo, marami kayo salita, pero yung pati yan si Sunny Trillanes, ang dami sinasabi, ICC, etc. Tanggalin ng Duterte. Pero yung putragis na Resolution 10, anong comment niya doon? Ninanakawan ng taong bayan yan eh, tas ganun pa rin kayo. Kaya nga, and this goes to all PMAers na rin. Kaya kung may kaaway ng mga ayer, nananahimik ang buhay ko eh. Nananahimik din kayo. Pero ito lang sa atin, mga ayer. At saka non-ayers na rin, damay-damay na, pati mga sundalon dati, mga retired. Nananahimik na tayong lahat, ayaw natin ng gulo. Pero, guys, nag-serve tayo eh. Okay, kayo nga, nakompleto nyo ako, hindi eh. Umalis na ako kasi nabuwisit nga ako eh. Pero look, iwanan nyo ba yung Pilipinas na in disarray, wala sa kamada. Tapos yung worst kakampihan nyo pa, yung mali. Ang issue dito, ang issue natin is, nadagdagan eh. Ang unang issue dito, Resolution 10 eh.
yung for so many years, dekada na, nagliliquidate ang ating mga mambabatas, both Senate and Congress, nang walang resibo. Tayo, dumaan tayo lahat dyan, government service, putya, kahit 1,000 lang kuhanin mo, mag-i-issue ka ng resibo para mag-clear ka. Kahit anong perang kuhanin mo sa gobyerno, mag-issue ka ng resibo. So what makes them better than us? Mga animal na yan, mga resibo, walang ayaw nila ng resibo, pirma lang nila, pwede na. But yung sa atin, ano, mas honorable sila sa atin, mga ulul na yan, mga gunggong. Hindi, ano kaya nga yun ang number 1 issue. Number 2, na nadagdag is yung droga. We cannot go on with the president na may question na user ng droga, na merong problema siya sa droga. Cannot be. Ngayon, kung para sa inyo, okay lang yun, bahala kayo. Pero, ang bihira to na ano, tapos yung nadagdag pa yung sa freedom of expression na yan na sinusupil nila. And then yung mga ICC na yan, nawala yung ano natin, soberenya natin. Meron naman tayong mga korte, kung may issue kayo sa mga Duterte, pailan nyo ng kaso. Anong nangyari sa atin? Trial by publicity kung ano yung, kung sino yung mas maingay, yun stupidong sistema natin Tapos nun, yung PI na yan. Saan ka nakakita? Gina-justify ninyo yung PI. You stand by Tambalolong, you stand by Congress, you stand by the President. Kitang-kita nyo naman yung mali na nga yung ginagawa. Nandun pa rin kayo. Well, anyway, yun yung ano ninyo Yun yung gusto ninyo So, I'm just expressing kung ano yung punto ko. Wag na tayong magpataasan na rangko, wag na tayong mag-away-away tayo, wag na yung mga class action na yan, yung mga manifesto na yan. Doon lang tayo sa taong bayan. Yun yung akin. Ngayon kayo, tatayuan ninyo yung taong bayan, tumayo kayo sa taong bayan, wag yung later. Pakilala kayo, gaya ng ginawa ko, nagpakilala ko. Pero yung ngayong kayo, iwas pusoy kayo, at kung kailan na maliwanag kung sino yung panalo, doon kayo lilitaw, doon pa kayo tatakbo ng pwesto, doon pa kayo magpapapoint, mali yun. Kaya nga yung mga young graduates, no one is that honorable when you look at it, kasi nga nung pa sinasabi yung system natin na mali na nga we the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us. Mali yung kadakadets kasi kita mo, nangyari. Pagka-official na, parang wala na Mawala na malapit na matapos to, nandiyan yung mga aso So, yun yung akin. Una, Senator Nasan, summarize ko lang. Ang unang reaksyon ko to sa sinabi mo, it is your right. Gusto mong tumayo para sa taong bayan, tumayo ka. Thank you. Pero ako mismo, I will not tell the soldiers behind me, yung mga retired, to go with you. I will not sacrifice anyone's life para lang later on to find out nagtakbuhan na, nawala na yung mga pinuno, lalo na kung nagkabanata na. Ayoko nang ganun Ang sa akin niya, kung patay. Pero dadamayan natin dapat lahat, pati mga taong bayan. Kung tatayan yung taong bayan, number 2, mas gusto ko pa, sabihin mo na lang, mali yung resolution number 10. Isa ka dun sa nag-unanimous votation, i-adopt ang resolution number 10. Si Mr. Serping mo na siya yung nag-propose noon. At yung underclass mo na si Senator Trillanes, sumang-ayon din. Ngayon ang punto, lahat kayo, in your years sa Senate, lahat kayo as senators, pumirma kayo ng liquidation without resibo. Liquidation by certification lang ginawa nyo. In short, nakinabang kayo. So ayoko nang sa akin, sabihin nyo sorry, there was a mistake made. So mas maganda, tama na.
itigil na lang natin yan. Okay? Yun lang, yun sa akin. At sa mga taong bayan, sa inyo, yung mga sinasabi ni Duterte na yan na Mindanao, ay, nako. It can be na mangyari yon, pero ang tingin ko, hindi mangyayari yon because the armed forces will not allow na magkawatak-watak tayo. Nasa mandate ng armed forces na buo tayo. In short, months from now, something has to give. Yun lang yun. Ako mismo, I will not allow Mindanao to separate from the Philippines. Ngayon, yung sinasabi na nagkahirap-hirap ang Mindanao dahil sa pinabayaan. Look, ang totoong history niyan, yung context, nagkaroon ng gera sa Mindanao. Paano ka magdadala ng development doon tsaka ng investment? Eh kung laging hinaharang yung pinapasabugan yung mga ano doon, yung mga establishment, tapos nun sinusunog yung mga bus, sinusunog yung mga truck delivery, yung mga cell site. Hindi pwede magkaroon ng development pag gano'n. Kaya peace and order muna. Kaya napabayaan na Mindanao. So wag isisi sa gobyerno nato. Sa decades old na problem yan na secessionist movement, na armed struggle. Pero to declare na separate Mindanao because pinabayaan ng gobyerno nato, no. That's unfair. Ako doon lang ako sa tama. Ang pwedeng mangyari dyan, magsunuran yung iba, mag-ano rin sila, hiwalay din sila, and then boom, you're giving the armed forces the problem. One day from now, the armed forces will have to make a decision. So hanggang doon na lang ako. Maraming salamat. Tapos na. At nadidinig na ako. Maraming salamat sa inyo. God bless. God bless. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.